The root evil cause kung bakit nasisira ang marriage Tapos, pag walang pera. Ang pagmamahal kasi, una, hindi ka naman bubuhayin ng I love you today, I That's love you right. tomorrow, I love you every day. What is your mindset when it comes to 50-50 split up? Let's say for example, mag-asawa. Sino ba dapat ang nagbabayad? Half ba dapat ang expenses between sa babae at sa lalaki? Paano bang hatian dyan? What's your advice? Siguro for me, kasi naranasan ko naman yun before, talagang sakto-sakto lang yung pera naming mag-asawa. Tama naman talaga kasi yun. Kung parehas kayo may trabaho, sa'yo to. At least, hindi na kayo mag-aaway. May mga kanya-kanya kayong responsibility. Alam mo, kailangan mong bayaran to. Kasi pag wala, halimbawa, gino-join nyo yung pera ninyo, tapos mamay nag-aantayan kayo, nawala na kayo ng kuryente, nawala lahat, walang kumusang nagbayad. Kasi nag-aantayan kayo. Pero kung may kanya-kanya kayong responsibility, okay yun. Pero it depends pa rin. Kasi depende nga sa kultura, may mga lalaki na, no, I will provide everything. So, Siyempre, pride din pride nila. So parang yung babae, okay, sige. Depende sa usapan. Pero kung talagang sakto lang yung pera nyo, nagkausap kayo, di, okay, much better yun eh. Pero ako naman, Miss Sha, personally kami ni Rojun, since I know we live in a patriarchal society na dapat yung lalaki nagpo-provide lahat. Pero kami, we truly believe in teamwork. So, it doesn't matter kung mas malaki kinikita niya or kung sino ang meron at kaya mag-provide ng food on the table, ikaw na ang kukusa. Wala nang, dapat ikaw lalaki. Walang ganon. Teamwork makes the dream work talaga for me and Rojun. So, yun talaga yung tulungan namin. And for me, yun dun kami united nung asawa ko. And I'm sure, ganon din talaga pag sa pamilya. Parang pwede naman, halimbawa, mas malaki yung kita mo. So, ito yung bills na sa'yo. Ito naman sa akin, share ko to. Kasi, totoo yun, lalo kung busy kayong mag-asawa, minsan nakakalimutan yung mga bagay-bagay na, oy, kailangan palang bayaran to. Pero totoo yun, actually yung ganong bagay, respect din sa bawat isa. Kasi kung walang ganon, mayat-maya mag-aaway na. Correct, that's right. Kasi alam naman natin, sometimes the root evil cause kung bakit nasisira ang marriage pag walang pera. Diba? Totoo. Ang pagmamahal kasi, una, hindi ka naman bubuhayin ng I love you today, I love you tomorrow, I love you every day. Yes, andun yung love. That's the base. Pero hindi naman Siyempre tulungan kayo teamwork talaga in everything. Hindi mo naman kaya yung mga anak mo, hindi mo naman kayang buhayin kung wala kayong pera eh. So there. Wow, thank you so much, Miss Sha. Beyond Maddox.